Umaga nitong Lunes nang magpunta sa Santa Ana Police Station sa Maynila ang 12 anyos sa dalagitang ito, bitbit ang 2 pahinang sulat. Laman ng sulat ang mga pahayag umano ng kaibigan ng pang-aabuso ng mismong lolo at tatay nito sa kanya. Pero nang sumailalim na sa interview ng mga investigador ang paslit, bigla umano itong humagulgol. Laking gulat ng mga pulis na ang minor de edad pala mismo ang biktima ng panggagahasa. Pumunta siya dito sa police station under the pretext na yung kaibigan daw niya initially yung talagang victim. Then afterwards, nag-interview na siya ng investigator natin sa women's. Bigla na daw siyang magulgul ng iyak. Talagang umiyak kasi hindi niya siguro talaga maitago at sa takot. Sa salaysay ng biktima sa sulat, nagsimula ang pang-aabuso sa kanya ng lolo at ama noong 10 taong gulang pa lang umano siya. Nanahimik umano siya sa kabila nito sa takot sa mga sospek at pangamba na hindi sa paniwalaan ng ina kung ipagtatapat niya ang mga insidente. Dun sa course din ng investigation, nalaman din namin actually na yung kapatid niya also is victim din ng rape ng tatay. Yung tatay niya? Oo, tatay naman. So kung titignan natin, 2 kagad na yung victim natin. Ang pang-aabuso sa nakatatandang kapatid marahil ang nagbigay ng lakas ng loob sa biktima na magsumbong sa otoridad. Commendable yung yung bravery niya kahit sa ganong edad niya. Talagang tinayuan niya yung statement niya. Sa hot pursuit operation ng MPD Station 6, naaresto ang mga sospek sa mismong bahay ng mga ito. Hindi ko totoong... Wala po akong ginagawa na gano'n. Ginigising ko lang po siya nung kahapon ng umaga para bakbakin yung tinutulugan niya. Wala po. Hindi po talaga, sir. Wala po talaga akong dyan. Pero base sa medical legal ng biktima, nakitaan ng blunt penetrating genital trauma ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Masakit po siya, syempre sa akin. Kasi makukulong sila tapos yung... Siyempre, paano naman yung 2 pang mga bata? Siya lang kasi may trabaho, sir. Sa araw-araw biyahe niya, ganun ko. Kaya alam ko na hindi ko alam sa kanila bakit ganun ang sa tatay nila. Maharap sa reklamong rape, acts of lasciviousness at child abuse sa mga suspect. Ito-turn over naman ng mga pulis sa DSWD ang biktima para sumailalim sa counseling at psychosocial intervention. Jeff Caparas, ABS-CBN News.